Bale ito ang continuation ng ating naunang video mga idol. Mas kakaunti ang mga transactions dito sa day 2 ng free agency pero masasabi kong mas pasabog naman in a way. So tuloy na natin. Sinabi nga natin sa noon ng video na uunahin natin si Sandro Mamukelashvili. Alas 12 kasi tinweet ni Shams yan eh. Kaya naging day 2 na yung pag-sign ng Lakers sa kanya. Kasunod nga to nung pagkuha ng LA kay Kessler via trade. Ang deal ni Mamu, 4 years mga idol sa halagang $52 million. For sure, siya ang papalit sa role ni Rui Hachimura bilang big forward nila na tumitira sa labas. Hindi man kasing shooter ni Rui itong si Sandro, pero mas vast naman, mas malawak naman ang offensive skill set niya at kayang mag-playmake. Apat na magkakasunod na players nga ang kinuha ng Lakers. Si Quentin Grimes naman po yung pangatlo. $60 million ang kontrata niya sa loob naman ng 4 na taon. For me, magsisilbing 6 man ng Lakers to. Solid ang shot creation niya ni Grimes at pwedeng pumutok anytime. Respectable din po yung kanyang depensa. Then Colin Sexton pa idol, 2 years, $19 million contract naman na may player option sa pangalawang taon. Bale, binuo na nga ng Lakers ang kanilang bench backcourt na I can say ay solido naman din. Siguro, gawa na lang natin ang hiwalay na video yung 4 na ito. Manood ng live na laro sa basketball sa 1x Sports, gamitin ang ating code na JONASPB. Scan nyo lang po ang ating QR code. Next natin idol, si DeAnthony Melton ay babalik muli sa Golden State Warriors. 2-year, $11 million contract po ito, no? At kaservis-servisyong player naman din kasi talaga si Melton. Versatile defender siya sa guard position. Though kahit na nasa 3-point shooting team siya, bumaba ang mga numero niya sa 3 at nag-average lamang ng 29.4% dito last season. Pero good role player pa rin naman overall talaga si Melton. Si Elijah Martin, rookie to last season para sa Raptors, ay balik Raptors pa rin sa isang 2-year, $4.8 million contract. Dating two-way contract player to last season at ngayon, garantisado na ang kanyang kontrata. For sure, sa loob-loob nito ni Martin, napapa everything that I have praised the Lord siya. Ibang klaseng fulfillment yan eh. Si Jameer Watkins naman nag-agree daw sa isang two-way contract para sa Wizards. Who? Then si Jonathan Isaac, winave to ng Orlando Magic mga idol. Bumalik rin naman sa Orlando sa isang 1-year na kontrata. Kulit din no? Pero may dahilan din kasi yan mga idol. Baka iniisip nung iba sa inyo, di dapat hindi na lang siya binitawan kung papipirmahin lang din. And tama naman po yan, though ang usapan kasi dito ay tungkol sa pera talaga. Para mas makatipid. Yung dating kontrata kasi ni Isaac ay babayaran sana siya ng $14.5 million kung buo. Pero may mga nakapaloob pa sa kontrata syempre at hindi lang yan plainly porket 14.5M na nakalagay dyan, yun na yun. Sa kontrata ni Isaac, since palaging injured din to, hindi garantisado ang 14.5M niya na buo. Ang garantisado lang o sure na makukuha niya ay 8 million lamang. Then may deadline lang sila kung kailan sila magde-decide na i-guarantee o ibubuo na nila yung sweldo ni Isaac. Then ayun, nag-decide sila na wag i-guarantee ang contract so na-waive na lang din po si Isaac pero mauuwi niya yung 8 million niya na sigurado. Ngayon nga, napipirma ulit siya ng new contract which is mukhang veterans minimum to, di makakatipid pa rin ang Orlando. Magkano lang ba ang veterans minimum sa taon ni Isaac sa liga? Around 3 million lang. So kung i-add mo yung 3 million na yan sa sure na 8 million nga ni Isaac at the end of the day, nakatipid pa rin tong Orlando, di ba? Kelly Oubre pupunta na ngayon sa Indiana Pacers sa isang 2-year deal, $17 million naman po yung presyo. Good two-way wing din yan si Oubre, hindi gaano mataas ang shooting sa labas pero solid ang athleticism pati depensa. Talagang makakatulong kay Hali yang si Oubre mga idol. Isa pang athletic, si Jackson Hayes ay pupunta na sa Utah Jazz sa isang 2-year, $12 million na kontrata. Mas mataas po ito sa veterans minimum na pinipirmahan lagi ni Hayes sa Lakers mga idol. So medyo nagka-payday din siya kahit konti dito sa Jazz. Team option daw yung pangalawang taon. Si Tobias Harris pupunta naman ngayon sa Spurs from top team ng East na Detroit. Lipat naman siya sa isa sa top teams ng West na Spurs sa isang 2-year, $31 million na kontrata. Good veteran piece din to sa Spurs idol. Talagang kailangan nila yan, mga veterano. Though may Harrison Barnes na sila na basically same position kay Harris pero siguro feel ng Spurs na mas consistent pumuntos tong si Harris kaya kinuha na rin nila. Santi Aldama mula Memphis ay na-trade na po papuntang Dallas Mavericks mga idol. Ang kapalit niyan ay si AJ Johnson, isang protected na 2030 pick sabay 2 second rounders. Good rotational piece din tong si Aldama mga idol. Feel ko pwede pa maging starter sa Dallas to. As a 7-footer, ang bilis din yan at may shooting din. Though manggagaling to sa isang injury sa tuhod tong si Aldama.
Tapos si Marvin Bagley III lipat ngayon sa Denver Nuggets sa isang 1-year deal at veterans minimum lang po ito. Good backup din to kay Jokic at for sure siya kaagad ang next big sa rotation. Former number 2 overall pick po itong si Bagley noong 2018 draft. Sa mga hindi po nakakaalam, nauna pang i-pick yan kaysa kay Luka, so medyo bust na rin siya. Then lastly, yung pinakapasabog nga na transaction ngayong free agency since wala pang team si LeBron, itong Jaylen Brown trade mula Boston papuntang Philly mga idol kapalit ni Paul George, 2028 first round pick na pwedeng ma-convert sa pick swap, 2031 unprotected first round pick, 2028 second round pick, pati 2030 na second round pick din. Talagang sobrang laking pagbabago nito sa Boston Celtics mga idol. Isipin ninyo, 10 years si Jaylen Brown sa prangkisa, tapos hindi naman siya nagpapatrade pero pilit yung tinitrade, and kahit na tila MVP siya lumaro last season, lalo na at injured pa si Jason Tatum. Sabi pa nga ng tropa kong si Migs na Celtics fan for life, sana ma-fail ni PG yung physical niya para hindi matuloy yung trade. Ganyan kamahal ng mga Celtic fans si Brown na parang sinusuka na lang ni Brad Stevens. Ewan ko ba sa kanila? Tignan natin if magawan din natin ng video yung transaction na ito. Bali yan mga idol, kakaunti lang yung mga transactions dito sa day 2 pero marami pa tayong i-look forward syempre. Wala pang teams na LeBron, Duren, Harden, Kuminga at iba pa. So abangan na lang natin ang mga susunod na mangyayari. Medyo wild na rin po ang off-season na ito. Though itong mga pinag-usapan kasi natin ngayon ay tungkol lang sa mga transactions ng free agency mula July 1. So hindi lang naman yan yung mga transactions na naganap kasi inalaw na nga yung mga teams na makipag-negotiate din sa sarili nilang free agents before pa yung July 1 eh. Kaya marami na rin po ang na-trade at nakakuha ng bagong kontrata mula nun. So, sino yung nakuwang free agent ng Team Mo Idol? Lumakas ba sila? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.